Hi guys, ako nga pala ulit si Diamond Red again and again. Ayun, ako nga pala ay na-diagnose ng aking sakit na acute lymphoblastic leukemia noong December 2024. At doon kami, at dito pala sa hospital kami, nag-New Year ng aking girlfriend. Ayun, siya yung kasama ko. Bakit nga ba ako gumawa ng channel na to? Kaya ako gumawa ng channel na to kasi ang dami kong nakakausap ng mga cancer patient na nawawalan ng pag-asa na gumaling. Gusto ko maparamdam ko rin sa kanila na kung ako kinaya ko, kaya mo rin. At sabihin sa iyo na yung goal ko is merong hope, magkaroon ka ng hope, at ma-documentary ko yung recovery ko from leukemia to cancer-free. Guys, dun sa kabilang video ko, kung nanood kayo ng una kong video, nakakwento ko na sa inyo yung diagnosis ko. At dito naman sa next na video ko ay yung first chemo, yung unang experience ko ng kinemo ako. Yung girlfriend ko ang nag-alaga sa akin. 3 weeks akong hindi kumain kasi sobrang sakit ng tiyan ko, bloated ako, sobrang baba ng immune system ko, ang dami kong infection. So, hindi tinatanggap ng tiyan ko yung kinakain ko. So, pag umiinom ako ng konti, sinusuka ko siya. Pag kumakain ako, sinusuka ko. Ang ginagawa lang sa kanya, Annalyn, nilalagyan ako ng tubig dito kasi talagang parang sobrang uhaw ko na, hindi na ako makakain talaga, as in. Kaya nag-decide yun si doc na bigyan ako ng nutrients, fluids na lang. Pero yung nutritionist ko is binibigyan ako dito sa Taiwan ng libre na 12 pieces na milk, yung nutrition milk. Hindi ko rin siya kayang inumin, nasusuka talaga ako. As in, suka lang ako ng suka hanggang sa yun nga, yung fluid na binigay sa akin ni doc, yung yellow. Alam ng mga cancer patient yun, nutrients, fluids, yun ang ginamit sa akin. Pagkatapos yun, ang mga side effect niya ay talagang hindi ko kinaya. Hindi naman ako nagtae. Ang nangyari sa akin, constipated ako. Sobrang hirap niyang dumumi, gano'n. Tapos, ang sakit talaga ng sobrang ng tiyan ko. Yung tiyan ko talaga yung masakit. Tapos, hindi ako nakatulog. Nagka-anxiety ako. Umiiyak ako ng walang dahilan. Para akong baliw. Tatawa, iiyak, gano'n. Kasi, hindi naman ako tao na malungkutin. Masayahin naman ako. Pero yung that time, yung pace na yon ng first chemo ko talagang umiiyak ako, tumatawa ako, para akong nabaliw. Tapos, nag-hallucinate ako. Yung mga pagkain dito sa kortina, nakakita ako dyan ng mga pagkain, mga crab, lobster, kinukuha kong ganyan, sarap. Tapos, ginaganon ko, tapos, tumatawa pa minsan si Annalyn kasi nakikita niya ako gano'n. Masarap, gagano'n niya ako. Yun. Tapos, nakita ko pa nga si Ivana. Si Ivana dyan sa, ang kortina na yan. As in, talagang nag-hallucinate ako. At nakalimutan ko na yung mga nangyayari. Nakalimutan ko na, parang wala akong matandaan sa mga ibang nangyari. Lalong-lalo na nakalimutan ko yung nagbabantay sa akin, si Annalyn. Umiiyak siya na hindi ko siya kilala. As in, pinapaalis ko siya kasi hindi ko siya makilala. Pero, yung nasa mata ko, parang, si Annalyn pero hindi siya. Alam mo yung ganun. Parang may dalawang katauhan. Parang ganun yung na-experience ko. Tapos may mga dumalaw sa akin na hindi ko din matandaan. Wala akong natatandaan. Parang talagang nawala yung utak ko. Ganun. Wala yung isip ko. Tapos yung pinakamahirap is yung nagbi-bleeding ako, guys. Yung sakit ko kasi, guys, na acute lymphoblastic leukemia is pambata siya. Yung mga bata, pagka kinikimo sila, minsan sa bibig nila lumalabas yung dugo. Sa akin, syempre, may nilalabasan. So, nag-bleed ako, tapos
ang dami niya talaga, as in, ang dami niya, ang lalaki pa. Tapos, sabi ko kay Annalyn, dalhin ako sa CR kasi gusto ko umihi doon. Pag ihi ko, may lumabas na dugo. Paglabas niya, napakapit ako, biglang nagliwanag na lahat ng paningin ko. Pagkaliwanag ng paningin ko, ang nakita ko lang, nakahawak pala ako kay Annalyn, tsaka dun sa hawakan dun sa CR. Nakahawak ko sa kanya, ang nakita ko lang ay tumatakbo ako ng matulin, pero puro puti siya. Tumatakbo ako at ang nakita ko doon, yung dalawa kong kapatid, yung dalawa kong ate, na hinahabol ko sila. Sabi ko, wag nila akong iiwan. Pero buhay sila, guys. Kasi sabi nila, pag mamamatay ka daw, patay ang makikita mo. Pero ang nakita ko buhay. Nahabol ko sila, as in, nahabol ko daw sila. Tas kaso, hindi ko na sila nakita. Nung hindi ko na sila nakita, bumalik ako. Pagbalik ko, nakahawak na sa si Annalyn, naiyak na siya at nangingitim na daw ako. So akala niya daw, wala na, matitegi na ako. Tapos, ayun, pagising ko, binuhat ako ng nurse, dinala ako sa bed ko, mga nurse, pinagtulong-tulungan nila ako. Tapos, pinicturean yung dugo kasi isasubmit kay doc. Nahiya pa ako. Hindi ako sanay, sabi ko na ganito, kasi hindi naman ako na-hospital. Yung buhay dito sa hospital, dito sa Taiwan, kung wala kang kasama, kung first chemo mo, mahihirapan ka talaga. Pero kapag naka-recovery ka na, at solo ka lang, talagang titiisin mo na mag-isa ka. Pero, minsan makakaranas ka ng homesick, minsan makakaranas ka ng maiisip mo na mag-isa ka lang. Pero minsan maiisip mo din na napaka-grateful mo dahil ganito yung na pinapagamutan mo. Kaya mas nilo-look out ko yung pagiging grateful ko na ganito yung naging sitwasyon ko dito sa Taiwan. At yun nga, nung Sunday, update ko lang kayo sa nangyari nung Sunday. Kasi nung Sunday, paglabas ko, wala ako makitang tindahan dito. Sarado. So, 7-Eleven at sa Family Mart lang ang choice. So, naumay na ako sa pagkain nila. So, tumingin ako sa Google Map, mayroong dumplings, kung saan may dumplings. 5 minutes lang. Ngayon, 5 minutes, naging 17 minutes. Naka lang ako, guys. Nakakayan. Nakapantulog lang ako. Tapos, pag pumasok ako, Toroco Mall na pala. Doon sa Toroco Mall, ang daming mga tao nakatingin sa akin. Siguro sabi, tumakas ako sa ospital. Pero hindi, marami namang ganun dito sa Taiwan. Mga pasyente, pwedeng lumabas. Tapos, pwede silang pag-alagala kung kumain sa labas. Pinapayagan dito. Tapos, yun nga, nandun ako sa Toroco Mall, pag uwi ko dito, ang baba ng platelet ko, 8,000 lang. So, sabi sa akin, i-blood transfusion ako. So, nung tinransfusion na ako, kasi ang sabi 6, so kumain muna ako, hindi ko na nakain, 6 p.m. Kasi sabi, 5:30, mayroon na ditong dugo. Ganon kabilis ang Taiwan, guys. May dugo na, mayroon na agad platelet. So, yung platelet ko, na sinaksak na agad sa akin, may bena kasi, so nakatulog ako. Pagtulog ko mula 6 hanggang 11:30, nagising ako, inubos ko yung pagkain ko ng dinner. Tapos natulog ulit ako. Tapos, pero hindi na nila ako binigyan ng pampatulog. Natulog na lang ako. Ayun, guys, nakwento ko lang. Bakit nga ba ako tumagal dito ngayon sa hospital? Kasi ako ay general check-up for preparation para sa aking transplant. Dahil may nakita pa si Doc na maliit na leukemia sa bone marrow ko na kailangan is i-transplant talaga ako para hindi siya mag-relapse. Yun. Kaya ako ay in-exam ng buong buo
psychiatrist para malaman kung ako ay ready mentally and physically. Yan guys, para hindi mag-relapse ang aking cancer, aking leukemia. Yan, kaya glory to God na dito niya ako dinala sa Taiwan. Napakaswerte ko dahil meron akong match donor. Yan. Salamat po, Ama. At syempre, salamat sa support at sa prayers sa lahat ng tao. Hindi ko na mabanggit. At especially sa mga Taiwanese na tumutulong sa akin. Mga Pilipino dito, OFW, lahat sa inyo. Maraming salamat at sa mga kaibigan ko sa Pilipinas na talagang sumusuporta at tinutulungan ako. I love you guys. Bye! Gawin yung kadami siya. Tayo. 哎，可惜该西来了。 Dito na pala. Medyo masakit siya. Pero, nakaya.